Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Mga kapuso, isa ng ganap na super typhoon ang Bagyong Leon na kasalukuyang tinutumbok ang extreme northern Luzon. Yan kitang-kita sa satellite image. Ang mata ng napakalakas na bagyo at papalapit na sa bahagi ng Batanes, kung saan nakataas na ngayon ang signal number 4. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malakas na alimpuyon ng hangin, ulan at naglalakihang alon ang humahampas sa Batanes dahil sa Bagyong Leon na unti-unting lumalapit sa probinsya. Sa Cagayan naman, banta ng daluyong o storm surge ang pinangangambahan. Kaya balik evacuation center ang daang-daang residente. Apel lang ngayon ng lokal na pamahalaan at tulong dahil hindi pa nakakabangon ang marami sa nagdaang Bagyong Christine. At live mula sa Gonzaga, Cagayan, nakatutok si Jonathan Andan. Jonathan. Mel, Emil, Vicky, signal number 3 kami ngayon dito sa Gonzaga, Cagayan. Pabugso-bugso ang ulan. Pero hindi ganon kalakas. Ang malakas dito yung hangin at yung hampas ng alon. Pero doon sa Batanes, signal number 4 na po. Ito po ay papakita po namin yung video ng lighthouse. Nakita ang malakas na hampas ng alon. Hangin daw ang kalaban nila roon ngayon, sabi ni Governor Marilu Cayco. Tuloy-tuloy man daw kasi ang buhos ng ulan ay hindi naman ito ganon kalakas. For the first time, sabi ni Governor, ngayon lang umabot sa 100 pamilya ang nagpunta sa kanilang evacuation center. Sa ngayon, paubos na raw ang family food packs nila roon. Kaya nananawagan ng gobernadora na pagkatapos ng bagyo ay mapadalan sila ng C-130 plane na may kargang mga pagkain. Dali-dali ni rescue ang mga residente sa tabing dagat ng bayan ng Gonzaga sa Cagayan, kasagsagan ng Super Typhoon Leon ngayong hapon. Pinasok na kasi ng storm surge o tubig dagat ang mga bahay nila. Ma'am, ba't ngayon lang po kayo lumikas? Kasi umapaw na yung tubig dagat, sir. Ngayon lang po ba nangyari yan? Umabot dito yung dagat sa bahay ninyo? Opo, sir. Actually, isang pamilya lang dapat yung target i-rescue ng mga rescuer dito. Pero nagulat sila pagdating nila dito, yung tubig, umabot na. Tubig dagat po ito, pumasok sa mga bahay at yung mga residente, pinapara sila, nagpaparescue para ilikas na mula po rito sa banta ng storm surge. Malaki ang tsansa pong tataas pa, sir. Kasi ang projection po is from 2 to 4 meters ang taas. Well, dapat noon pa po na-evacuate sila, no? Kasi mahirap na pong mag-evacuate ng gabi. Pero may ilang residente na ayaw lumikas. Sir, ba't ayaw nyo pong lumikas po? Pero ba't ayaw nyo po umalis? Yung mga gamit pa, sir, hindi pa naayaw. Para mailabas ang storm surge, sinira na ng mga residente ang kanilang bakod. Ang magsasaka namang si Esper, lakas loob na nagsasaka pa rin kahit may super typhoon. Sayang aniya ang 700 pesos na arawang sahod niya sa pag-ooperate ng traktora. Kasi hindi kami dito, wala naman kaming walang pagkakitaan. Hindi ba kayo natatakot? Hindi naman, sir, ganito naman parati. Hindi naman bumuhos si Typhoon Leon ng maraming tubig sa Region 2. So itong swelling ng Cagayan River ay paunti-unti lang. Kayang-kayang niya absorb ng Cagayan River anumang tubig na bumaba from upstream provinces. Sa dami ng mga lumilikas, nagpagamit muli ng mga tent sa gym na ito ng Gonzaga. Sa bayan naman ng Bagaw, balik evacuation center ang mga lumikas noong kasagsagan ng Bagyong Christine tulad ni Jenny na iniwan muna ang bahay niyang gawa sa magagaan na materyales. Hindi kami masyadong makatulog, sir, kasi malakas ng hangin, sir. Baka mamaya matulog kami, madaganan kami ng kahoy, sir. Sa Tuguegarao City, higit 1 linggo nang nasa evacuation center ang mga lumikas sa Bagyong Christine at hindi pa rin makauwi. Uwi na sana kami, pero nung nakita ko yung sitwasyon na ang dilim ng ulap, kaya hindi na lang muna kami umalis kasi baka mahangin. Kahit dumami ang evacuee, sapat pa sa ngayon ang pagkain at non-food items ng probinsya. Pero matapos ang Bagyong Julian, Christine at ngayon Super Typhoon Leon, ubos na ang calamity fund ng Cagayan.
we will be requesting augmentation to the National DRRM Council. This will be the first time for the province of Cagayan na manghingi ng augmentation for the quick response fund. Sa bayan ng Santa Ana, kakambal ng ulan ng lakas ng hangin. Makulimlim at halos zero visibility sa lugar. Vicky, sa ngayon ay umakyat na sa 8,000 individual yung mga nagsilikas dito sa probinsya ng Cagayan. Sabi po ng PDRMO, bukas walang pasok sa probinsya ng Cagayan mula kindergarten hanggang grade 12. Public and private schools po yan. Yan muna ang latest mula rito sa Gonzaga, Cagayan. Balik sa iyo, Vicky. Jonathan, hanggang kailan na lang kaya ang itatagal ng mga supply sa mga evacuation center dyan gaya ng pagkain? Dito sa Cagayan, sabi ng PDRMO, ay meron pa naman silang supply ng mga pagkain. Pero doon sa may Batanes, sabi ni Governor Cayco, 1 to 2 weeks na lang yung stocks nila ng pagkain at kailangan na nila ng additional supply. Actually, merong barko ng Philippine Navy na may dala ng pagkain para sa Batanes. Yun nga lang, inabot ng bagyo. Kaya nandun ngayon daw ito, sabi ni Governor, naka-istasyon, nagtitake shelter yung barko doon sa may bandang Ilocos Norte at hindi pa makausad sa Batanes. Kaya ang panawagan niya, sana daw C-130 na yung gamitin pagkatapos ng bagyo para makarating agad yung pagkain doon sa kanila sa Batanes. Vicky. Jonathan, kamusta naman yung supply ng tubig dyan? Tsaka pati kuryente, signal sa cellphone, sa mga gagamit nga, no, Jonathan? Dito sa pwesto ko, Vicky, sa may Gonzaga, Cagayan, merong kuryente, meron din tubig at meron din cellphone signal. Pero sa ibang parte ng Cagayan, mayroong mga naputulan, mayroong brownout dahil nagtrip yung electric line nung nagsusupply dito ng kuryente kaninang umaga. Pero sabi ng PDRMO ay ngayong gabi ay inaasahan nilang magbabalik na ulit yung supply ng kuryente sa buong Cagayan. Vicky. Alright. Sige, maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Lubog na nga sa baha, lubog pa sa utang ang ilang magsasaka sa Occidental Mindoro dahil sa mga nasirang pananim ng nagdaang bagyong Christine at hindi pa man nakakabangon. Bagong kalbaryo ang epekto ng bagyong Leon. Mula sa bayan ng Mamburao, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav? Mel, milyon-milyon nga ang pinsala sa agrikultura dito sa Occidental Mindoro dahil sa bagyong Christine. Pero dahil hanggang ngayon ay maulan pa rin, mukhang yung ilang magsasaka natin wala na talagang aanihin. Zero visibility sa National Highway sa Occidental Mindoro kaninang tanghali sa lakas ng ulang dala ng bagyong Leon. Bagamat nasa hilagang Luzon na ang bagyo, hagip pa rin ang probinsya ng kaulapang dala nito na nagpapaulan sa kanila ngayon. Kaya naman ang mga magsasakang ito sa bayan ng Santa Cruz naghahabol na anihin ang kanilang pananim. Tinatalian para hindi magsibol, para mapakinabangan pa po yung bunga. Noong kalagitnaan pa raw ng Oktubre dapat nila ito nagawa kung hindi lang tumama ang bagyong Christine. Pag mahaba na yan, hindi na pwede. Ito po pwede pa ito yung ganito. 3 hektarya, kalahating hektarya. Kalahati nung 3? Kalahating hektarya din po ang nasira. Isa't kalahating hektarya rin. Oo, ayan. Itong nangyari dito sa palayan nila, kalahati daw nung 3 hektarya yung nasira dahil dun sa bagyong Christine. So, usually mga 100 kaban yun para dun sa 1 hektarya. Pero ngayon, sila medyo swerte pa yung kalahati kasi yung iba parang 20 hanggang 30 kaban na lang daw yung maka-harvest nila mula dun sa 1 buong hektarya. Pero ang kinalulungkot nga ng mga magsasaka na nakausap natin kanina rin ay taon-taon na lang daw naapektuhan ng mga bagyo yung pananim nila. Sa kabilang palayan, buong araw rin ang paggagapas ng mga magsasaka. Taon-taon ho ito. Swerte naman yung hindi nadapa at maraming mani. Kami nadapa lahat, wala na. Masipag ka, wala na, tatamarin na. Subukan ulit umutang pag maani lahat. Pero kung sila may munting pag-asa ng aanihin, ang iba gaya ni Adeliza, naghihintay pa rin. Hindi na po tumigil yung ulan. Tumigil man po ng 1 araw ay lubog pa rin po sa tubig. Pumunta kanina yung asawa ko doon, may itim na po yung ilalim eh. Tapos may part na po na maasim na yung palay.
Ang kapatid ni Adeliza nakapag-ani na pero problema naman ang pagpapatuyo sa mga ito dahil panay ang ulan. Kaya heto, tinakpan muna ng trapal sa kalsada gaya ng ibang magsasaka. Ngayon lang daw ito naranasan nila Adeliza sa 25 taon na pagsasaka. Ang 100,000 pisong puhunan mukhang pinadapa na rin daw ng nagdaang bagyo. Inaasahan po namin ang panggastos namin sa aming anak. Sabi ko nga po, hindi pa kami nakakaani. Mangungutang na naman uli para pang umpisa kung mayroon pa pong magpapautang. Marami pa rin kaming kababayang magsasaka ang talagang lubhang naapektuhan nito sapagkat hindi man kami binaha ng todo pero maraming palay nila ang nabasa, ang dumapa, ang tumumba. So marami ring nag-ani na hindi naman makatuyo. So kaya napakalaki ang kabuuan na pinsala na sa ngayon ay nakitala namin sa agrikultura ay umaabot na ng 165 million mahigit. Mel, sa ngayon tumila na yung ulan dito sa bahagi ng Mamburao pero naka-standby pa rin yung lokal na pamahalaan sakaling sumama pa ang lagay ng panahon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Ang pinakahuling update sa Super Bagyong Leon, alamin na natin mula kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News. Weather Center, Amor. Salamat Sir Emil. Mga kapuso, patuloy pong maging handa at alerto sa Super Typhoon Leon. Nakataas na ngayon ang signal number 4 dyan po yan sa Batanes kung saan mararamdaman po yung pinakamatinding hangin na dala po ng bagyo na ayon po sa Pag-asa, abot po yan sa 118 hanggang sa 184 kilometers per hour kapag ganito po kataas ang babala. Signal number 3 naman, dyan po yan sa eastern portion ng Babuyan Islands kasama rin ang northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 sa natitirang bahagi po ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, northern portion ng Isabela, Apayao, Kalinga, northern at eastern portions ng Abra, eastern portion ng Mountain Province at pati na rin po sa Ilocos Norte. Nasa ilalim naman ang signal number 1 ng natitirang bahagi po ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, natitirang bahagi ng Abra, Ilocos Sur, La Union at pati na rin sa Pangasinan. Kasama rin po dyan itong Nueva Ecija, Aurora at pati na rin ang northeastern portion ng Tarlac. Mga kapuso, asahan din po sa mga nabanggit na lugar ang malakas sa bugso ng hangin na posibleng magdulot ng pinsala. Ang mga signal na yan ay babala po sa lakas ng hangin at may hiwalay na advisory ang Pag-asa para naman sa mga matitinding buhos ng ulan. Sa latest heavy rainfall advisory nga po ng Pag-asa, mula po ngayon hanggang bukas ng hapon, intense to torrential rains o yan po ay katumbas ng mahigit sa 200 millimeters of rain na posible pong ibagsak ng bagyo dito sa Batanes, ganoon din sa Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands. Heavy to intense naman, dito po yan sa may Ilocos Provinces, Apayao, Abra, Isabela, Occidental Mindoro, ganoon din po sa Calamian Islands at pati na rin sa Antique. Katamtaman hanggang sa mga malalakas sa pag-ulan naman sa Kalinga, Benguet, Mountain Province, La Union, Pangasinan at pati na rin po sa Negros Occidental. So mapapansin po ninyo, meron po mga lugar dito na hindi naman kasama dun sa wind signal kanina dahil nga kahit po hindi kasama dito sa signals ay posible pa rin po makaranas sa mga matitinding pag-ulan. Huling namataan ang bata ng Super Typhoon Leon sa layo 215 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 185 kilometers per hour. At yung pagbugso naman, 230 kilometers per hour. Napakalakas po niyan at kumikilos po ito pa northwest sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Nakikita pa rin ang Pag-asa na magla-landfall ito pong bagyong Leon dito po sa bahagi ng Taiwan. Maaaring bukas po yan ng hapon, saka po nito babaybayin itong Taiwan Strait hanggang sa makalabas na yan ng Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi o di kaya naman sa Biyernes po ng umaga. Depende pa rin sa magiging bilis nito. At dahil nga sako pa rin na tinatawag na Area of Uncertainty, ito po yan, itong bahagi po ng Batanes, hindi pa rin po inaalis yung chance na tumama rin sa Batanes itong super bagyong Leon. Kaya doble ingat. Pero mag-landfall man po hindi dito sa Batanes, dapat pa rin po maging handa dahil napakalakas nga po ng bagyo.
May babala ng storm surge o daluyong sa Batanes, ganun din sa ilang bahagi po ng Cagayan. Dahil din sa bagyo, magiging maalon po sa ilang baybayin sa malaking bahagi po ng Luzon. At base naman sa datos po ng Metro Weather, ito pong rainfall data, inaasahan po natin may mga matitinding pag-ulan dito po yan sa Batanes at pati na rin sa Babuyan Islands. Meron din mga pag-ulan sa Ilocos Provinces, ganun din po dito sa Cordillera, La Union, Pangasinan, pati na rin po dito sa ilang bahagi ng Cagayan at ng Isabela. May tsansa rin ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at ganoon din dito sa Bicol Region. Posible rin po yung mga malalakas sa pag-ulan, kaya doble ingat pa rin po sa posibilidad ng mga pagbaha o landslide. Dahil naman sa trough o yung extension po ng Bagyong Leon, posible rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Abot din yan sa ilang bahagi po ng Visayas, gaya na lamang po ng Panay, pati na rin po ng Negros Island. Ganoon din dito sa may Eastern at sa ilang bahagi po ng Central Visayas. Dito naman sa Mindanao, posible po yung localized thunderstorms, lalong-lalo na pag banda pong hapon at pati na rin po sa gabi. Kasama po dyan ang Caraga, Davao at ganoon din itong Northern Mindanao and Soc-Sargent. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Pinakakalungkat na ni PNP Chief Romel Francisco Marbil ang mga hindi naresolbang kaso na iniugnay sa death squad. Seryoso itong sisiyasatin ayon sa pulisya sa kabila ng pagkambyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang inamin. Nakatutok si June Veneracion. Bago pa man umalingaw-ngaw ang drug war nang maupo sa Malacanang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinag-uusapan na ang kanya umanong death squad nung mayor pa siya ng Davao City na inimbestigahan pa ng Commission on Human Rights noong 2009. Muli itong naungkat dahil sa pag-amin mismo ni Duterte nang humarap sa investigasyon ng Senado sa umano'y extrajudicial killing ng kanyang drug war. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. Si Senator De La Rosa. Alam ko nagbibiro siya. Diba, binawi rin naman niya later on na hindi police yung DDS. Bukod kay Senador Bato De La Rosa, nasa pagdinig din ang iba pang tulad niya ay naging Davao City Police Director. Do you mind or don't you mind having been called as the head of the Davao Death Squad by the former president? I think he's just joking, sir. Si retired General Catalino Cuy, hindi nagustuhan ng pag-ugnay sa kanya sa Davao Death Squad o DDS. I mind very much me being associated with the DDS. It is really a challenge for the PNP to investigate those cases because even the relatives of some of the victims refused to cooperate. And there was a suspicion that there were really some PNP personnel and even some civilian individuals who were involved in those incidents. Bagamat binawi ni Duterte ang unang pag-amin na meron siyang death squad, seryoso itong sisiyasatin ng PNP. He mentioned some names at tinutuko po niya yung ibang mga pulis po that will be used as lead and basis of the PNP to conduct further investigation po. Katunayan, iniutos na ni PNP Chief Romel Francisco Marbil na halungkatin ang mga di naresolbang kaso ng pagpatay na iniugnay sa death squad at iba pang grupo. Kung meron man po na madidig up po tayo na mga involvement po ng pulis, ang sabi po ng ating Chief PNP, katulad ng sinasabi niya, no sacred cow. At kaugnay ng dati ng pinapayo ni Duterte sa mga pulis nung Pangulo pa siya, na binanggit niya muli sa Senado na palabanin ng mga drug suspect para may dahilang patayin sila. We value the human lives, so wala pong pulis na susunod po sa ganito pong utos na bibigyan po ng baril ang isang suspect po just to make it appear na nanlaban po ito. It's not the norms and culture po ng PNP organization. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Naipadala na sa International Criminal Court ang transcript o mga napag-usapan sa mga pagdinig ng Senado at Quadcom ukol sa Duterte drug war. Ang ilang kaanak ng mga biktima ng umunoy extrajudicial killing dahil sa gerang yan, gusto ring dalhin ang kanilang reklamo sa ICC.
Nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Matapos ang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado, nais daw ni Leore Pasco na mapanagot ito sa pagkamatay ng kanyang 2 anak noong giyera kontra droga ni Duterte. Pero hindi na raw siya umaasang mapapanagot dito sa bansa ang dating Pangulo. Kaya nais daw niyang umusad na ang mga reklamo nila sa International Criminal Court. Siyempre po dito sa atin, hindi naman talaga siya masasampahan ng kaso. Dahil marami po siyang kakampi, marami po siyang dahilan. Kaya nga po, talagang sinusulong po namin na talagang maano po siya. Ang ICC po ay papasukin na at para magkaroon din po ng investigasyon sa mga biktima, imbestigahan at panagutin at ipakulong. Yun talaga ang sinisigaw ng mga nanay. Mas may kumpiyansa rin daw sa ICC kaysa mga ahensya sa bansa, ang National Union of People's Lawyers na tumutulong sa mga pamilya ng mga napatay noong giyera kontra droga. Majority ng mga kasong final ay nadidismiss. Paano pa magiging effective yung investigation kung sa ordinaryong policeman pull the trigger ay hindi na nagpo-prosper yung mga cases? I don't think magkakaroon ng accountability insofar as the domestic processes are concerned. Pero kung uusad ito sa ICC, isa ring malaking tanong. Dati nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi gagawa ng hakbang ang gobyerno ng Pilipinas para tumulong sa ICC sa kanilang investigasyon sa Duterte drug war dahil hindi raw kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng ICC. Ganito rin ang posisyon ng dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Salvador Panelo. Kaya hindi raw dapat makipagtulungan dito ang mga ahensya ng ating gobyerno. We have repeatedly said the ICC has no jurisdiction. Whether sila may maggamit o hindi, wala nga sila jurisdiction. So the ICC is a nonsense, useless entity. Pero ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, na isa sa mga naghain ng reklamo kay Duterte sa ICC, pinadala na niya sa ICC ang mga transcript ng pagdinig sa Senado at ng Quadcom na magagamit daw sa paglilitis kalaunan. Minaliit yan ni Panelo. Unang-una, yung mga allegations na nakuha nila dyan sa komite, puro either hearsay or lies or propaganda. Walang value lahat yun. Sabi naman ni Representative Robert Ace Barbers, ang lead chairperson ng House Quad Committee na nag-iimbestiga sa Duterte drug war, hindi rin daw sila magbibigay ng certification sa mga naturang transcript dahil wala silang kinalaman sa investigasyon ng ICC. Pero dati na rin niyang sinabi na maaari naman daw ma-access ng ICC ang impormasyon at findings sa kanilang investigasyon sa social media accounts ng Quadcom. Nang hinga ng GMA Integrated News ng reaksyon ng ICC ukol sa mga lumabas na detalye sa investigasyon ng Senado at Kamara sa Duterte drug war, sinabi nitong masusi nitong binabantayan ang mga pangyayari sa Pilipinas kaugnay sa sarili nilang pagsisiyasat. Ang investigasyon daw ng ICC ay binuo mula sa malawak na sources, kabilang ang impormasyon mula sa international partners, civil society at open source information o yung mga impormasyong bukas sa publiko at hindi nangangailangan ng espesyal na permiso para magamit. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, nakatutok 24 oras. Naghain ng reklamong acts of lasciviousness ang aktres at singer na si Rita Daniela laban sa aktor na si Archie Alemania. Kasunod yan ng umano'y pambabastos at pangmomolestya sa kanya. Nakatutok si Nico Wahe. Kasama ang kanyang abogado at kanyang kuya, nagtungo sa prosecutor's office ng Bacoor, Cavite ngayong araw ang singer at aktres na si Rita Daniela. Yan ay para maghain ng reklamong acts of lasciviousness laban sa aktor at komedyanteng si Archie Alemania. Hindi nagpaunlak ng panayam si Daniela at tanging abogado niyang nagsalita. Sa complaint affidavit ni Daniela, kapwa raw silang dumalo ng party ni Alemania noong September 9, 2024. Doon pa lang daw ay nagbibitiw na sa kanya ng malalaswang salita ang aktor.
So doon pa lang na-offend si Rita. She felt uncomfortable already, but she did not confront Archie during that time kasi ang dating sa kanya, baka he did not mean it, lasing lang, and yun, nagbibiro lang. Pauwi mula sa party, nag-alok daw si Alemania na ihatid si Daniela. Pumayag ang aktres sa pag-aakala raw na para lang itong kuya. Sa biyahe, hinahawakan daw siya ni Alemania sa balikat at leeg. Nagsabi na siya na kuya, wag, kuya kita. So kasi nga, Rita was treating Archie as an elder brother. Pagdating sa tapat ng kanyang bahay, puwersahan daw siyang hinalikan sa labi ni Alemania. Nagpumiglas daw si Daniela, pero niyakap siya ng mahigpit ni Alemania, saka pinaghahawakan ng masiselang bahagi ng kanyang katawan. Dito na raw naiyak si Daniela hanggang sa makalabas ng sasakyan. She was forced and he was kissed by Archie that time. And then there was also touching that happened, like yung masaselang bahagi ng katawan niya, like breast was also being touched during that time. Nag-text daw si Alemania para humingi ng tawad sa nangyari at lasing daw siya noon. This is not easy for Rita, no? I mean, any woman, it's really hard for them to come out and magsabi ng ganitong mga krimen and mag-file ng ganitong nature. Patuloy namin kinukunan ng pahayag si Alemania pero wala pa siyang tugon. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras.